Pasintabi po sa mga naghahapunan, ilan pang bangkay na hinihinalang mula sa lumubog na barko sa Basilan ang lumutang at lagpas na sa opisyal na bilang ng mga nawawala. Sabi ng Zamboanga Hall, may mga pasaherong umaming hindi nagsulat sa manifesto at sa loob na ng barko bumili ng tiket. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Yes, Vicky, 4 na bangkay ang lumutang ngayong araw sa dagat ng Basilan. Dahil po dyan, umakyat na po sa 33 yung mga patay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 na pagmamayari po ng Allison Shipping Lines. Yung dalawa po sa mga lumutang na bangkay kanina, inanod na papunta dun sa kabilang isla. Napadpad na sa kabilang isla ang 2 bangkay na ito ng lalaki na hinihinalang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 na mataan ng mga mangingisda ang 2 bangkay sa barangay Lubukan at Tausan sa Pilas Island. May kalayuan na ito mula sa dagat ng barangay Balok-Balok kung saan naghanap ang Coast Guard noong January 29 para sa lumubog na Roro. Nakahanap nito yung ating mga kababayan sa coastal communities. It was reported to us na mayroon na recover. Kahapon, 11 bangkay ang lumutang sa dagat na sakop ng Basilan. Kanina, inilabas na ng Basilan PDRRMO ang listahan ng mga pangalan ng mga bangkay. 9 ang nakilala na pawang mga babae, 2 ang hindi pa kilala na pawang mga lalaki, 4 ang taga Sulu, 5 ang taga Zamboanga City, 77 years old ang pinakamatanda, 6 years old ang pinakabata. Si Dina Ambutong, ang batang iniulat naming nawawala noong Martes. Sabi sa akin ng kanyang ina, nailibing na si Dina. Isa si Dina sa 7 bangkay na inihatid kaninang umaga ng BRP Capones ng Philippine Coast Guard sa Zamboanga City Pier. Dahil nangangamoy na naka-PPE o personal protective equipment ang mga otoridad na nagbaba nito sa barko. 5 bangkay ang inuwi na ng kanilang pamilya. Ang 2 bangkay na hindi pa kilala, kinuha muna ng PNP Soco. Kanina, bagamat sarado, may mga kumakausap na staff ng Allison Shipping Lines sa mga pasahero ng lumubog nilang Roro. Gaya ng pamilya ni Nurhida na nag-aayos ng dokumento para makakuha ng ayuda. Nakaligtas siya, kanyang ama, pati ang mga anak ng edad 2 at 9 matapos 2 oras magpalutang-lutang sa dagat. Ito walang life jacket, ginanyan ko lang sir. Ginaw na ginaw kami, kung natagalan yun, iwan ko na lang. Hindi pa kami marunong lumangoy. Kala namin katapusan na namin sir. Yung mga anak ko na trauma. Ito, ayaw magpunta sa school. Ito, pag gabi nilalagnat. 3 oras naman daw nagpalutang-lutang sa dagat si Nur Razam habang karga ang 7 buwang gulang niyang sanggol na sinasabi ngayong pinakabatang survivor. Buti talaga hindi siya nag-iyak-iyak, malamig. Pero siya parang wala lang talaga. Madilim, wala kang makikita. Tapos kung may maririnig ako na magsalita, tinatawag ko, tulong, tulong, pwede palapit ka dito para may mahawakan lang. Kasi lang mabata ako dito. Tinanong ko sila kung maalon ba bago mangyari ang sakuna, pero magkaiba sila ng sagot. Lumakas din yung alon doon ko, sir. Bago lumubog? Oo. Walang alon, parang biglaan lang talaga. Pagkagilid ng barko, nag-blackout agad. Oo, mabilis talaga lumubog. Noon, ni-rule out agad ng PCG ang anggulong overloading na dahilan ng paglubog ng Roro. Pero matapos lumutang ang 14 na bangkay na lagpas na sa 10 nawawala sa opisyal na listahan. Part ng magiging investigation talaga natin. Ayaw namin mag-speculate. We need to, marami pa tayong pwedeng tignan. We are basing yung aming sinasabi to sa official na passenger manifest na binigay sa amin ng shipping. So kaya we have declared na kung naalala nyo, 10 yung missing na. Sabi ng city government ng Zamboanga, may mga pasaherong umamin sa kanilang social workers na hindi nagsulat sa manifesto at sa loob na ng barko bumili ng tiket. Mayroong mga pasahero na nagkukwento, inaamin nila na wala sila sa manifesto dahil bumili sila ng tiket sa loob na ng barko. Meron din nag-amin na bumili ng tiket dun sa mga scalper. Kaya nga, meron talaga wala sa manifesto. Meron din mga truck o mga ibang sasakyan, di ba? Pero nakalista lang yung driver, hindi nalistahan yung pahinante. Vicky, itong mga pictures na nakikita mo, yan po yung safety audit o comprehensive safety audit ng Marina sa mga barko ng Allison Shipping Lines. Ang tinitiyak po ng pamunuan ng Marina, malalimang pagsisiyasat ang gagawin nila. Samantala, 4 na araw matapos po ang trahedya, hindi pa rin po nakikita ang lumubog na Roro. Yan munang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky.
Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal.